Pero sabi, tila tumakas na daw si Romualdez. Tingnan nga natin, tumakbo na daw sa ibang bansa. Yung sabi. Bonjing out, Boji in, na bilang reaksyon mo nga doon sa pagbitiw ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House, gusto ka naming hinga ng reaksyon dito kasi doon sa direktang pagkakadawit na dito kay Martin Romualdez ni Orly Gutesa, no? Doon sa hearing po sa Senado at ngayon, ipasasabina na rin ng Independent Commission on Infrastructure. Reaction po. Okay. O, syempre, hindi ako nagulat dahil kailan ba yun? Yung may video kami ni VP Sara na Tambaloslos. Don't be afraid of Tambaloslos. Nako, May pa yata yun. Mga yun ba yun? Nung 2023, katagal-tagal na eh. Kasi alam naman natin, di nagtagal yung lab team ng unit team. Talagang isang taon pa lang eh, talagang umpugan na. Dahil nga kay Tambaloslos / Bonjing. Kaya ayun. Yun ng Kim Bonjing, the great leader, nakakaloka. Tapos, yun nga, si Bonji D, mabait kasi yun at mahusay. Sana kayanin niya, baka naman sobrang bait, hindi niya kayanin ang mga buhaya na naganap ngayon. Pero senador ka na nung 19th Congress, Senator Amy, kung saan naganap nga itong grabe, ang bilyon na budget insertion. At tinagurian nga na most corrupt budget yan, no, sa kasaysayan ng Pilipinas. What do you know? Na ito, yung... Yes, kung maalala niyo yung 2024, nagwawala na ako tungkol sa budget. Pagkatapos ng 2025, nung December last year, hindi ako pumirma kasi parang, sabi ko, tigilan na ito, puro naman photo op lang kami sa BICAM. Tapos nagugulat na lang kung anong lalabas yan sa BICAM. Hindi tama ang proseso yan. Kaya hindi ako pumirma, hindi ako umattend ng BICAM. Sabi ko, kalokohan to. Pipicture lang kami, pipirma kami, tapos papaltan ninyo lahat. Sangkatutak na, ano ba tawag? Depende kung sino. Insertion or institutional amendment. Basta todo cambio. Nakainis nga eh. So Senator Amy, sa mga pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee, tsaka yung maski na iilan lang, no, yung nangyari po sa House of Congress, I'm just going to ask your opinion. Yung mga nabanggit na mga pangalan, were those the names that you were expecting? Were there revelations there? Or are there names that you're expecting pa? Your personal assessment po sa mga pangalan po na ngayon ay naisiwalat na. Ang dami-dami pa dapat na pangalan kasi talaga nagkakagulatan. Hindi lang naman nagtatapos kay Saldi ko yan, sangkatutak pa ang damay-damay dyan. Hindi ko maintindihan ngayon, nagkakaturoan, biglang yung mga senador na. Kaya nakakagulat. Ang dapat talaga dito, talagang buwagin ang buong sistema. Ang ating mga congressman, kung sino ba dyan, ang mga bumibira ng budget, alam naman natin yan, yung mga senador, kung dawit ba talaga. Pero itong nangyayari na nagkakaturoan, taguan, tapos ramdam namin na hanggang saldi ko lang eh. Parang pinagbabawalan na aakyat pa sa dapat akyatin. Yun nga ang problema, hindi ko maintindihan yung Blue Ribbon ngayon kung tutuloy pa. Dahil yung balita, itutuloy pa, patawag daw si Martin saka si Saldi, na parehong palagay ko wala na dito sa ating bansa. Nako! Pero ang balita naman kagabi, mag-i-issue na lamang ng partial report ng committee pagkat hindi na daw mag-hearing ang Blue Ribbon. Hilo na nga kami. Hilong-hilo na po kami kahit kay Senator Ping Lacson dahil sabi niya, kasalanan daw ng mga senador. Naku po, ano ba ito? Turuan na ng turuan. Samantalang lahat daw insertion. Trabaho naman namin yun. Pag pinasok ng presidente yung budget, isa-isahin namin yun. Siyempre, may mga amendment dyan, papaltan. Maraming request yung mga department, laging kulang. Ang mga LGU, maraming humihingi ng tulong. Di siyempre, hanggat kaya, papaltan o kaya pakikiusapan. Ganon talaga yun. Pero hindi lahat insertion yun. Ang sama ng dating. Ayun. Ayan binitawan po ni Senator Amy, baka may alam ho siya, hindi natin alam. Alam mo naman, chismosa rin ito. Baka may alam siya na hindi alam ng mga Pilipino na etong si ay wala na. Hindi kasi ang laki-laki nito ni Romualdez, hindi na natin maaninag.
Di ba? Dati, yung mga bata niya, kaliwat kanan ng depensa. Oh, yung mga bata niyang mga kongresista, kanya-kanyang depensa yun nun. Basta kinantil mo ng konti si Romualdez, asahan mo. May 1 milyon. Ay, 1 milyon. Sorry. Pag kinantil mo si Romualdez, biglang sasagot na kagad yung congressman at sasabihin nila yung mga alam mo yun pa. Pero ngayon, tila wala na nagdidepensa sa kanya. Baka naman tumigil na bigayan. Kasi balita natin noon, bawat depensa, bawat presscon, may 1 milyon. Ngayon, baka wala na. Ba't ko nga naman isusubo yung sarili ko kung wala nang bigayan? Hindi, baka ganun na nangyayari. Oh. Tapos, di ba, may balita rin tayo to our own source. Alam mo naman, sabi nga, ang Banateros ngayon, marami na talagang source ngayon, lalong-lalo na nandiyan si Jack, ang guding na Jack. Si Guding Jack, kilala niyo si Sir Guding Jack? Oh, follow niyo yun si Sir Guding Jack. Hindi, kasi dandyan na si Sir Jack, di ba? Alam naman po natin na malapit ito sa mga rapper, tsaka mga influencer na kinuhat. Inalok din to sabi ko nga sa inyo Pero at least, proud naman ako. Kasi inalok sa kanya 300 lang, sa akin 500. Sabi ko nga kung 500 milyon sana, pwede. O, di ba? Bibili na rin ako ng eroplano ko. Lilipad na rin ako sa ibang bansa. Anyway, joke lang po yun. Pero gayon pa man, mga kababayan, sa akin, nakikita na natin unti-unti. Unti-unti talaga na itong si Romualdez talagang may kinalaman, 'di ba? Kasi sabi nga nila, sabi nga ni Chis Escudero, si Sir Orly mismo, isa mismong nagpapatunay na naghatid siya ng mali-maletang pera. So ibig sabihin po nun, mga kababayan, kung mali-maletang pera ang hinatid mo, meron kang personal na alam. At ngayon, ang tindi nga binabalaan siya. Hindi binabalaan siya ngayon ng ito ni Remulla. Hinahanap na daw siya kasi hindi daw sumipot. Alam mo, kaya hindi sumipot yan si Sir Orly. Baka walang tiwala sa inyo. Hindi, kasi baka mamaya alam din niya na talagang sangkot itong pinaka-pinuno natin. Hindi natin alam, pero bakit hindi siya umapir? Isa lang ibig sabihin nun, hindi sa guilty siya, kung hindi, siya, may alam siya na hindi natin alam. 'Di ba? May alam siya o meron siyang alam na ikakapahamak niya kung aatin siya diyan sa DOJ. Kasi ang tapang nga niya humarap in public sa Senate, bakit sa'yo hindi? Ganun lang kasimple, walang tiwala sa'yo. Kaya hindi siya humarap sa'yo. Di ba? As simple as that. Huwag na nating paikot-ikutin. Simpleng-simple, walang tiwala sa iyo yung tao. Kaya hindi siya humarap. Yun lang. Kasi ngayon, kesyo papahanap daw siya. O sige, hanapin niyo sa loob ng kampo. Alam ko kasi, sabi nga ni Mike Defensor, nasa kampo daw O di hanapin niyo sa loob ng kampo kung talagang malakas ang loob niyo. Di ba? Kayo mga Marines, protektahan nyo na lang po si Sir Orly. Mukhang igagawing terorista pa yan pagka nagkataon. Hindi, kasi ganyan naman ang lahat ng ginawa nila doon sa mga kalaban nila, ginawang terorista. Di ba? Baka mamaya ganyan gawin kay Sir Orly. Kaya bantayan nyo lang yung mama na yan. Mga tropa nating mga Marines dyan. Bantayan nyo yan kasi delicates. Alam mo naman, ang gobyerno to, pagkakaaway mo na, wala, lahat na lang ibibintang sa'yo Kung ang dating ang Pangulo na lahat ng kabutihan ay ginawa, tatarantado, kinidnap pa. Ganon sila kawalang yapo, mga kababayan. Kaya bantayan po natin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.